Welcome to Donmar TV News Channel. Ulitin ko ha, bago simulan ng banat na ito. Okay? Ulitin ko lamang po ha. Wala ho akong against sa Catholic religion. Ulitin ko. Pangalawa, hindi ho ako nagsasabi sa inyo na lumipat kayo ng relihiyon. Ulitin ko. Okay? Wala akong sinasabi patungkol sa doktrina ng Catholic Church. Wala rin ako sinasabing lumipat kayo sa ng relihiyon. Ang akin lang, sablay itong ginagawa ng mga ilang kaparian natin. Okay? Halimbawa ito. Ito, di ba, yung kahapon. Kesyo, tuloy-tuloy pa rin kasi ng nang naiinis ako, tuloy-tuloy pa rin niya na pinapayagan na na magsimba-simba. Sinabi na ngang bawal. Sinabi na ngang itigil. Okay? So, okay na yun. Sabi ko, ano ba to? Tigas ng ulo nitong pari na ito. Sinabi ko na nga di ba? Na si Pablo na nga nagsabi, nakalagitnaan ng persecution ng Christian Church noon. Siya mismo nagsabi, sumunod kayo sa authority. Si Pablo na ho yun, ha? Sa Roman, sa Biblia na ho yun. Pero itong pare, parang hindi ho nagbabasa ng Bible. Ngayon, meron ho silang bagong announcement na gusto ko din kaya pala, na-conclude ko na itong pari na ito, abay baka naman talagang nalulugi na. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Pasensya na ho ha. Manila Archdiocese inalis ang fixed rate para sa baptism mass intention. Naglabas ng decree ang Archdiocese of Manila kaugnay na pag-alis ng basta yan, epektibo ito mula, sa madaling salita ho, nagsisigil pala sa baptism at saka mass intention. Naniningil. Eto ha. Ngayon, hindi na ho naniningil. Bakit to? Ito yung sinabi. May lumabas silang letter. Ayan. Dahil daw dyan, sa mga pangyayari ngayon, in view of the foregoing, we hereby decree that beginning April 14, 2021, there will no longer be any fixed rate for the celebration of sacraments. Sabihin, hindi na daw fixed rate. Okay? Sabi ko, hindi na daw fixed rate. Sabihin, bahala ka na, parang ganon. And confirmation for the offering of mass intentions in the churches in the Archdiocese of Manila. Donation, however, from the faithful for the support of the church are encouraged. So sa madaling salita, ganito. Hindi na namin kayo sisingilin ngayon. Ha? Pero mag-donate to, encourage ha, din-encourage ko kayo mag-donate. Bakit to nila sinabing wala ng fixed rate? Kasi nalulugi na talaga ho siguro. Wala na ho siguro nagpapabaptismo kaya nagbibigay ng intention, nalulugi na yung simbahan. Ngayon, tinigil na. Wag ng fixed rate. Ha? Donasyon na lang. Sabi ko nga naman, sorry ha. Nainis ako talaga Bakit ho? Una-una, sablay na nga yung nanghihingi kayo nang merong charge para sa baptism. Bakit? Papakita ko sa inyo kung bakit. Ito po ang sulat ni Pablo ha. Hindi pa tayo pa-ending pero gusto ko lang ipakita to. Ito yung sulat to at sinasabi, pinapaalala niya. And now, dear brothers and sisters, we give you this command in the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from all believers who live idle lives and don't follow the tradition they receive from us. For you know that you ought to imitate us. Gayahin nyo kami. This is a command. Command Hindi ito suggestion. We never accepted food from anyone without paying for it. We work hard day and night so we could not be a burden to any of you. Sa madaling salita, hindi kami pabigat sa inyo. Okay? Hindi kami pabigat sa inyo. We certainly had the right to ask you to feed us. May karapatan kami, but we wanted to give you an example to follow. Ibig sabihin, sundan nyo kami. Even while we were with you, we gave this command. Those unwilling to work will not get to eat. Ano dyan pare ang di mo naintindihan? Sige i-explain ko sa'yo. Ha? Sabi ni Pablo ito, nung unang church, simula ng church. Sabi niya,
sa mga tao doon. I command you in the name of our Lord Jesus. Stay away. Umalis kayo, tumabi kayo, lumayo kayo sa mga believers na tamad. Ano pa? Imitate us. Gayahin nyo kami. We never accepted food from anyone without paying for it. Lahat ng kinakain namin, binabayaran namin, hindi kami nangihingi. We certainly had the right to ask you to feed us. May karapatan kaming humingi sa inyo. But we wanted to give you an example to follow. Ibig sabihin, hindi nila ginawa. Sa madaling salita kailan pa naging singilan ng salita ng Diyos? Sandali lang Kailan pa nagkaroon ng singilan sa pagsamba sa Diyos? Hindi ko maintindihan Bakit ganun? Pasensya na ulitin ko. Wala akong pakialam hindi ko kayo sinisiraan ng mga Katoliko o ang paniniwala ninyo. Bakit? Baka kasi, eto lang hindi o baka kasi mismong yung hindi ho alam. Bakit ganun? Bakit merong singilang nagaganap? Tapos gayon, dahil mahina nakita, dahil wala na masyado nag-iikapo, so tinanggal nyo na yung fixed rate. Ibig sabihin, may fixed rate pala kayo dati. Para mabinyagan. Masama ba ito? Natural. Bakit masama? Isipin mo Gusto mo yung anak mo maging Katoliko? Bayad muna. Hindi ba masama yun? Sige nga, pakisagot nga Pakisagot nga yun. Hindi ba masama yun? Gusto ko ang anak ko gusto kong lumaki yung Katoliko at maniwala sa Biblia at sa Santo Papa. Gusto ko ano sagot mo? Kailangan meron tayong bayad sa pagbibinyag. Wait. Baka akala nyo Katoliko lang Hindi Kahit anong relihiyon na nanghingi ng pera sa inyo para kayo ay pagsimbahin ay gago. Yun lang masasabi ko sa inyo. Kahit anong relihiyon yan to be particular in the Christian kasi siyempre hindi ko naman alam kung ano yung libro ng iba. Hindi ko naman kabisado. More on the Christian kasi pag sinabi mong Christian, kay Christ o yung naniniwala sa Biblia. Lahat ng naniniwala sa Biblia na relihiyon, pag siningil kayo ay gago yung mga pastor ninyo. Ibaon nyo sa lupa. Napakasira ulo niyan. Kasi mismo na si Pablo na nga nagsasabi, hindi dapat maging pabigat ito mga ministro. Ayan si Pablo So kung sino man ang mga pastor, ministro, o ano man ang tawag nyo dyan, life coach, o kahit sino man, pag kayo ikakasal at naningil yan, ihampas nyo yung Biblia sa kanila. Maliho yun. Tandaan nyo yan, maliho yan. Hindi sa pilitan dapat yan. So parang awa nyo na, wag nyo gawing negosyo ang Kasi napakagago sa totoo lang nagagalit ako dito kasi napakagago ng ganyan. Kaya nga ako, particular lang ito kasi meron tayong ebidensya. Kung may ebidensya kayo sa ibang church, sabihin nyo sa akin, babanatan ko din. Pero ito kasi, may ebidensya tayong talagang literal na nanghihingi. Na kailangan merong retainers. Ang tawag doon, kailangan merong bayad doon sa, ngayon tinanggal na, okay. Pero yung singilin sa binyag at saka ano pa yung sinasabi nito? Pasensya na, ano yung sinasabi? Ano ba yung mass intention na yan? Nga ako, educate me. Ano yung mass intention? Mag-google nga. Totoo ba to? Mass intention refer to particular purpose for which specific mass is offered. So kunwari, seryoso ba to? Tapos sisingilin? Sorry ngayon lang ako na-inform dito. So kunwari, may gali? Totoo ba yan? Tapos may singilang nagaganap? So kunwari pagpe-pray ka, kailangan may singilang nagaganap? Totoo ba yan? Abay pambihira, napakasira ulo naman nun.
Hindi, sorry ha, wag kayo magagalit ha. Pero sablay ho sobra yan. Yan ang sablay. Kailan, sinabi sa Biblia, pagka magpapapray ka, kailangan may donasyon nagaganap. Hindi nga donasyon eh. Dito nga talagang merong fixed rate eh. Kakatanggal lang. Ayan nakasulat to pag alis ng arancel yung fixed rate dito, kasulat. So napakaloko naman ito. Sorry ha.